dagdag supply ng depensa sa himpapawid at pamumuhunan sa Inceptor drone, sistema ng depensa at mga misil. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na higit na kailangan ng kanyang bansa nang magsalita siya sa Defense Conference sa Roma noong Hulyo. At tama si Zelensky, mas mahalaga na ngayon ang panawagan ng Pangulo ng Ukraine dahil pinalakas ng Russia ang mga himpapawid na pag-atake at mas maraming drone ang ipinadala laban sa Ukraine. Ngayon, posibleng nabubuo na ng Ukraine ang kinakailangang mga depensa. Lalong tumitibay ang depensa sa himpapawid ng Ukraine kaya mabilis na napabagsak ang mga drone ng Russia. At ang mga interceptor drone ngayon ay nasa unahan ng depensa ng Ukraine. Isang mahalagang kakayahan na nagpapalakas sa depensa ng Ukraine kasama ng iba pang mga sistema. Noong Setyembre, 8 iniulat ng The Military Show ang mga sinabi ni Zelensky sa kanyang talumpati sa gabi. Matapos ang matinding pag-atake ng Russia sa Ukraine gamit ang 800 drone kabilang ang 400 Shahid drone, binigyang diin ni Zelensky na mahalaga ang lumalaking inventaryo ng Ukraine ng interceptor drone sa kanilang depensa laban sa aerial na pag-atake ng Russia. Mayroong mahahalagang resulta mula sa mga interceptor drone, higit sa 150 na interception sa buong magdamag, iniulat ng Pangulo ng Ukraine. Iyon ay higit sa 150 sa 700 at 47 na drone na nagawang pabagsakin o sirain ng air defense ng Ukraine. Ibig sabihin, ang interceptor drone, isa pang inobasyon militar ng Ukraine, ang tumira sa halos ikalimang bahagi ng drone na ipinadala ng Russia. Malaki yon para sa defensive asset na sumikat lang noong 2025. Idinagdag ni Mykola Kalishnik, ang pinuno ng Kyiv Regional Military Civil Administration, na 80 sa mga drone na nawasak ng mga interceptor ng Ukraine ay pinabagsak sa itaas ng Kyiv. Sinabi niya na ito ay bagong record para sa dami ng interception sa isang gabi. Ayon pa sa ulat ng Business Insider tungkol sa tagumpay na ito, hindi naniniwala si Zelensky na ang mga interceptor ay sagot sa lahat ng hamon sa air defense ng Ukraine. Ngunit nagbigay din ng pahiwatig ang presidente ng Ukraine na gagawa pa sila ng mas marami nito. Siyempre, hindi pa lahat ay napapabagsak at kailangan pa nating higit pang palakasin ang ating air defenses, sabi ni Zelensky sa kanyang talumpati sa gabi. Gayunpaman, ang 1/5 ng Russian drones na napabagsak ng interceptor ay impressive lalo na't bago pa ang teknolohiyang ito. Kung mag-i-invest ng malaki ang Ukraine sa pagdevelop ng mga drone, dadami rin ang kanilang inventaryo. Ang inaasahan sanang isa sa pinakamapaminsalang pag-atake ng Russia mula sa himpapawid sa digmaan sa Ukraine hanggang ngayon. Maaaring patunay lang ito ng konsepto para sa bagong uri ng drone na mas madalas makikita sa himpapawid ng Ukraine sa hinaharap. Pero ano nga ba ang interceptor drones? At paano sila naiiba sa milyon-milyong first-person view or first-person view drones at libo-libong long-range drones na ginagamit na ng Ukraine? Ayon sa Business Insider, nagbibigay sila ng pangunahing paglalarawan. Ang interceptor drones ay high-speed unmanned aerial systems na nilikha para habulin at sirain ang reconnaissance craft sa ere sa pamamagitan ng mabilis na pagbangga. Yan ang nagpapaliwanag ng mekanika ng mga drone na ito. Mga mangangaso sila. Ilulunsad ng Ukraine ang mga ito particular para atakihin ang mga paparating na drone, kung saan ang trabaho ng interceptor ay bumangga sa Russian drone para sabay silang sumabog sa ere at hindi sa lupa. Karamihan sa mga interceptor ay first-person view drone na ginamit muli para sa ibang layunin, ayon sa Business Insider. Ibig sabihin, kaya nilang magpadala ng live video sa piloto na magmamaneho ng interceptor mula malayo para tamaan ang target. Ipinapakita ng impormasyong ito na mas simple ang interceptor drone kaysa sa tunay nilang kalagayan. Nagdetalye pa ang Pravda sa isang artikulo noong Hunyo na unang ginamit ng Ukraine ang paunang version ng interceptor drone nila noong 2024. Noong panahong iyon, limitado lang ang Ukraine sa paggamit ng karaniwang first-person view drone para atakihin ang mababagal na Russian drone gaya ng Orlan at Supercam. Ang mas mabilis na mga drone, tulad ng Shahid ng Russia,
ay madalas na masyadong mabilis o hindi naabot ng mga naunang first-person view drone na ito. Nagsimulang magtulungan ang maraming inhinyero ng Ukraine at militar para mapabuti ang mga naunang interceptor na ito. Nagsimulang tumanggap ng maliliit na radar system ang mga unit ng tropa ng Ukraine na nagpapahintulot sa kanila na matukoy ang mga paparating na drone upang kanilang maharang ang mga ito. Habang nangyayari ito, sabi ni Pravda, pinapahusay pa ang mga taktika ng pagharang. Ganoon din ang mga drone mismo. Habang karamihan sa mga interceptor na ginagamit ngayon ng Ukraine ay may katulad na mga katangian sa isang first-person view drone. Lalo na pagdating sa live na video feed, mas mabilis at mas matibay ang mga ito. Ang ilan ay dinisenyo para magmukhang at kumilos na parang eroplano. Kaya nilang habulin ang mga Shahid drone na posibleng nakalusot. Mas advanced na mga teknolohiya, sensor at radar system ay ginagawa rin ngayon. Binibigyan nito ng oras ang mga drone operator ng Ukraine para ilipad ang kanilang interceptor at pabagsakin ang mga hukbo ng Russia. Ang dating pansamantalang sandata noong 2024 ay nag-i-evolve na. Ngayon, ang mga interceptor ay mahalagang bahagi ng estratehiya ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. At ibig sabihin nito, ang paggawa ng mas marami nito ay naging pangunahing prioridad. Sinabi ito ni Zelensky sa kanyang talumpati sa gabi, ayon sa Business Insider. Ito ang pangunahing prioridad, sabi ni Zelensky sa mga Ukrainian. Pinananatili ng mga Ruso ang bilang ng Shahid sa 300-400 bawat malaking pag-atake. Dapat umabot ang ating mga interceptor sa parehong antas. Posible ito. Ipinapakita ng mga numero ni Zelensky ang maraming aspeto ng mga bagong airstrike ng Russia. Gayunpaman, mahalagang pag-aralan pa ang mga nakaraang buwan para ipakita ang tindi ng mga pag-atake ngayon. Noong Agosto, iniulat ng ABC News na naglunsad ang Russia ng 4,200 at 16 air attack vehicles sa Ukraine. Sa mga sasakyang iyon, 4,000 at 60 ay drone o panlinlang na drone. Ang mga huli ay ginagamit upang linlangin ang mga air defense system. Napaputukan sila imbes na ang mas mapanganib na mga drone na may dalang pampasabog. Araw-araw, ang dami nito ay nangangahulugan na kailangang harapin ng Ukraine ang 131 na drone kada araw, kasama ang 5 missile bawat araw, na nagdadagdag sa buwan ng kabuuan na 156. Ayon sa Ukraine, napabagsak nila ang 85% ng mga drone ng Russia. Sabi ng ABC, ibig sabihin, 600 at 9 na drone ng Russia ang nakalusot sa depensa ng Ukraine at tinamaan ang kanilang mga target. Bagamat mukhang napakalaki ng bilang na 4,000 at 60 at totoo naman, maliit pa rin ito kumpara sa ginawa ng Russia noong Hulyo. Ayon sa Al Jazeera, 14 na beses na mas maraming drone ang inilunsad ng Russia sa Ukraine noong Hulyo 2000 at 25 kumpara sa Hulyo 2000 at 24 na umabot sa kabuuang 6,277, kung saan 6,100, 29 dito ay Shahid type na mga drone. Ibig sabihin, may arawang average na humigit kumulang 203. Itong Hulyo ang pinakamasamang buwan ng digmaan sa Ukraine dahil sa malalayong drone strike ng Russia sa mga lungsod. Noong Agosto, bumaba ng malaki ang drone activity. Sabi ng ABC, hindi malinaw ang dahilan ng pagbaba ng mga pag-atake noong buwang iyon, lalo na dahil hindi pa rin nagbabago ang pangunahing hinihingi ni Putin para sa kapayapaan, kabilang ang pagsuko ng malalaking bahagi ng silangang teritoryo ng Ukraine. Maaaring muling lumakas ang Russia sa Setyembre. Tinamaan ng Russia ang Ukraine sa pinakamalaking drone strike sa kasaysayan ng digmaan, ayon sa video. Malamang susundan pa ito ng ilang pag-atake na may daan-daang drone bago matapos ang buwan. Ayon kay Major General Christian Freuding, mataas na opisyal ng Germany, kung masusunod si Putin, magtatayo ang Russia ng maraming drone na kayang maglunsad ng 2,000 sa isang atake. Ganito katindi, lalo na't may mga plano pa si Putin. Kaya dapat paghandaan ito ng Ukraine. Kung hindi, nanganganib ang Ukraine na malampasan ng estratehiya ng drone ng Russia. Sa katunayan, maaaring totoo na ang panganib na iyon. Ayon sa Business Insider, pinagsasama ng depensa sa himpapawid ng Ukraine ang air-to-air missile, surface-to-air missile,
at electronic warfare system na kayang guluhin ang signal ng nabigasyon ng mga paparating na drone. Nagpapadala rin ang Ukraine ng mobile fireguard group na sinusubukang pabagsakin ang Russian drone gamit ang heavy machine gun sa likod ng sasakyan. Madalas silang natatambakan dahil sabay-sabay magpalipad ng maraming drone ang Russia. Iniulat ng Business Insider na mas lalo nang nagsimulang mag-ipon ang Moscow ng mga attack drone at ballistic missile para sabay-sabay itong ilunsad sa mas malaking bilang. Ang malinaw dito ay kulang ang Ukraine sa mga tradisyonal na panlaban sa himpapawid. Babalikan ang puntong iyan mamaya sa video. Pinaprioridad ang mga interceptor dahil tumutulong silang punan ang depensa ng Ukraine laban sa lumalakas na long-range drone attacks ng Russia. Kailangan pa ng mas maraming interceptor ng Ukraine at dito papasok ang pinansyal na pamumuhunan. Sa pag-atake ng Russia mula sa himpapawid noong Setyembre, 8 na patunayan sa Ukraine na kayang-kaya ng kanilang mga interceptor ang trabaho na eksaktong sinasabi ng pangalan nila. Ang susunod na gawain para sa Ukraine ay gumawa ng mas marami pang ganitong uri ng drone hanggat maaari. Ang Ukraine ay mas nauna na sa aspetong iyon. Noong Hulyo, 1.5 buwan bago ang record-breaking na pag-atake ng Russia, noong Setyembre, 8 na pagpasyahan ng Ukraine na gawing mahalagang bahagi ng depensa sa himpapawid ang interceptor drone. Ibinahagi ni Ministro ng Depensa ng Ukraine, Denis Shmyhal, sa Telegram ang resulta ng pagpupulong ukol sa mga drone at inanunsyo ang malaking pondong ilalaan para makagawa pa ng marami. Ipinahayag ni Shmyhal sa social media platform kahapon na pinapaunlad ng Estado ang merkado ng Ukrainian drone interceptor. 3 tagagawa ang nakakuha ng kontrata mula sa Estado. Sa kabuuan, mayroon na tayong 4 na kontrata na nagkakahalaga ng higit sa Ukrainian hryvnia 3 bilyon. Patuloy naming palalawakin ang mga teknolohiyang ito. Katumbas ng dolyar, 72 milyon ang Ukrainian hryvnia, 3 bilyon ayon sa Business Insider noong Hulyo. At ang mga sumunod na pahayag ni Shmyhal ay nagbigay linaw kung bakit malaki ang ginagastos ng Ukraine sa mga drone na ito. Nakatuon kami sa pagbibigay ng drone sa mga sundalo sa unahan, ayon kay Shmyhal. Siya at si unang Deputy Punong Ministro ng Ukraine, Mikhailo Fedorov, ay nakipagpulong sa koponan ng Ministry of Digital Transformation ng Ukraine. Para gumawa ng plano sa mas maraming interceptor, tinutukan namin ang interceptor drone na kayang labanan ang Russian Shahid. Nagutos ang Pangulo na paunlarin ang larangang ito. At may 4 na kaming kontrata ng Estado sa mga tagagawa. Ngayong linggo, kinausap namin ang malalaking bangko ng Estado tungkol sa pautang para sa mga tagagawa na may garantiya ng Estado. Ang utos na gumastos ng malaki ay direktang nagmula kay Pangulong Shmyhal ng Ukraine at ang kanyang koponan ay sumusunod. Noong unang Hulyo, inanunsyo ng Defense Procurement Agency ng Ukraine ang paglagda ng mga kontrata para bumili ng libu-libong interceptor drone. Ginagawa na ngayon ng maramihan ang mga sandatang iyon, kadalasan ng desentralisadong grupo, para mahirapan ang Russia na atakihin ang mga pasilidad ng paggawa ng interceptor. Hindi pa alam ang halaga ng mga kontratang ito, kaya hindi malinaw kung nagastos na ang buong dolyar, 72 milyon, o kung ang 10,000 interceptor na ginagawa ngayon ay magiging bahagi ng mas malaking imbakan dahil sa gastos ng paggawa ng ilang uri ng interceptor. Mas malamang ang huli kaysa sa una at ipapaliwanag kung bakit maya-maya. Maaaring napunta rin ang bahagi ng pera sa kumpanyang Danish na Terma. Noong Hulyo 21, inanunsyo ng Terma, pinakamalaking kumpanyang teknolohiyang pangdepensa sa Denmark, ang pakikipag-partner nito sa Ukrainian drone maker na Odd Systems para gumawa ng bagong interceptor drone. Ang mga drone na ito ay hindi lamang mag-aalok ng pinakamahusay na mga tampok ng kasalukuyang mga interceptor na ginagamit ng Ukraine, kundi isasama rin ang artificial intelligence o artificial intelligence. Layunin nitong bawasan ang pag-asa sa drone operator at pagkakamaling dulot ng tao kapag minamaniobra ang mabilis na interceptor laban sa isa pang mabilis na drone. Sa pagdagdag ng mas maraming autonomous na function, nagdadala ang Odd Systems ng karanasan sa makabagong digmaan, lalo na sa first-person view drones at thermal camera system, ayon sa TERMA sa press release. Sa pagsasanib ng kakayahang ito, makakabuo ang 2 kumpanya ng matibay na drone interceptor na kayang tukuyin, subaybayan, at automatikong in-neutralize
ang iba't ibang banta sa himpapawid, gaya ng first-person view at intelligence, surveillance, and reconnaissance copters, MAVIC, hanggang sa mga fixed-wing reconnaissance at long-range strike drones gaya ng Shahid. Lahat ng posibleng ilunsad ng Rusya ay magiging target ng mga bagong drone na pinapagana ng artificial intelligence na ito. Para sa Rusya, ang aktual na paglipat ng mga drone mula konsepto ay matinding dago. Sa ngayon, kaya ng Ukraine na harangin ang halos ikalimang bahagi ng mga drone na inilulunsad ng Rusya laban sa kanila. Dahil sa artificial intelligence na tumutulong sa interceptor na subaybayan at tamaan ang mga drone ng Rusya, malamang na lalong tumaas ang bahaging iyon. Hindi madalas magsalita si Terma tungkol sa artificial intelligence, powered drone, bukod sa pagdiin sa kahalagahan nito para sa depensa ng Europa at Ukraine. Ipinapakita ng kasunduang ito ang dedikasyon ng Ukraine na gumawa ng mas maraming interceptor. Hindi mahirap sundan ang inaakalang daloy ng pera dito. Inanunsyo ng Ukraine ang isang pamumuhunan sa mga interceptor drone. Tumatanggap ang Odd Systems ng bahagi ng pera at nakipagsosyo sa isang kumpanyang Europeo para maisama ito sa kanilang grupo. Nakakakuha ang Ukraine ng mas maraming interceptor. At ang Terma ay nagtatayo ng bagong koneksyon sa sektor ng depensa ng Ukraine na patuloy na lumalago buwan-buwan. Kaya malinaw na sapat ang bisa ng mga interceptor drone ng Ukraine para hikayatin ang bansa na gumastos ng 10 milyong dolyar upang makapag-develop pa ng mas marami. May dalawang malaking dahilan kung bakit malaki ang gastos ng Ukraine at bakit kailangan nito ng mga interceptor ngayon. Simple lang ang pangunahing dahilan. Mas mura ang interceptor drone kaysa sa missile na dating hinihingi ng Ukraine laban sa drone at missile ng Russia. Ipinunto ito ng Business Insider noong Hulyo na binanggit ang napakamahal at kakaunting supply ng mga missile na iyon. Marami sa mga air defense system nito, tulad ng Patriots ng bansa, ay nagpapahirap na magkaroon ng tuloy-tuloy na depensa laban sa dami ng drone attacks ng Russia. Ayon sa British Broadcasting Corporation noong Abril 2000, at 24 ang Patriot missile ay nagkakahalaga ng 4 na milyon. Ilagay mo ang halaga kada piraso na iyon sa konteksto ng dolyar, 72 milyon. Ngayon, gumagastos na ang Ukraine sa mga interceptor drone at 18 missiles sa halip na daan-daang libo ng mga interceptor. Ang bilang ng interceptor na makukuha ng Ukraine ay depende sa kung paano nila hahatiin ang pondo. Noong Agosto 19 nagsulat si Wes O'Donnell ng artikulo tungkol sa isang 2,500 dolyar interceptor na kayang gumalaw sa bilis ng bullet train. Ayon kay O'Donnell, tinuturing na ngayon ang mga first-person view interceptor bilang pinakamabilis na quadcopter sa lugar para pabagsakin ang Shahid drone ng Rusya. Tinawag na Sting, kaya nilang lumipad ng 175 milya bawat oras. Sapat na ito para habulin ang karamihan sa mga Shahid ng Rusya. Nagbigay ang political ng bagong datos ukol sa interceptor drone ng Ukraine na nagkakahalaga ng dolyar, 1,000 hanggang dolyar, 5,000 bawat unmanned aerial vehicle. Noong Setyembre, 6 iniulat ng The Guardian ang paggawa ng interceptor na nagkakahalaga ng 500 dolyar lang. Talagang matalino ang halimbawang ito. Tinawag itong Arbolet at isa itong Delta Wing drone na gawa sa polystyrene, kaya mababa ang gastos. Gumagana ito dahil may drone operator teams. Isa nagbabantay sa radar, 2 nakaabang gamit handheld drone. Kapag may banta sa radar, agad pinalilipad ng 2 naka-standby na operator ang kanilang drone sa himpapawid. Mula roon, isang operator na kadalasang nasa bunker ang nagmamaneho ng drone papunta sa target, sa bilis na 100 at 10 milya kada oras. 40 minuto lang ang baterya ng Arbolet, pero karaniwan ay sapat na ito para sa gamit nito. Kaya may 4 na halaga dito: 500 dolyar, 1,000 dolyar, 2,500 dolyar, at 500 dolyar zero. Pinapakita agad niyan kung gaano kalaki ang tipid ng interceptor kumpara sa Patriot missile. Ang 4 na milyon na maaaring gastusin ng Ukraine sa isang missile ay sapat na para makabili ng halos 8,800 interceptor drone depende sa manufacturer. Tandaan, nangako ang Ukraine na gagastos ng dolyar, 72 milyon para sa mga drone na
Ito, kung lahat ng pera ay para sa pagbili at hindi para sa research o development ng bagong interceptor, mag-iiwan ito sa Ukraine ng 100 at 44,000 hanggang 14,400. Malamang mas malapit ang totoong bilang sa unang numero kaysa sa huli. Depende ito kung alin sa lumalawak na interceptor drone ng Ukraine ang makakamit ng tamang balanse sa bisa at gastos. Kailangan ding tandaan ng matinding kakulangan ng mga Patriot, paboritong air defense system ng Ukraine. Narito ang pangalawang dahilan kung bakit mahalaga ang mga interceptor. Kulang talaga ang Patriot ng Ukraine. Isantabi natin na mas pinipili ng Ukraine na huwag gamitin ang mamahaling air defense system kontra drone at mas gustong ilaan ang Patriot missile laban sa missile ng Russia. Kulangan pa rin ng mga Patriot battery sa Ukraine. Noong Hulyo, ayon sa Business Insider, malamang may kalahating dosenang gumaganang Patriot battery ang Ukraine. Ang bawat battery ay may hanggang 8 launcher. Bawat isa kayang maglaman ng 16 na missile. Unti-unting gumaganda ang Patriot system ng Ukraine kahit hindi pa malaki ang pagbabago. Ayon kay Zelensky, kailangan ng bansa nila ng 10 bagong battery para sa halos kumpletong proteksyon. Pero 3 pa lang ang mayroon sila. Nakikipagtulungan ang United States sa Ukraine at mga kasosyo sa Europa para makakuha ng mas marami. Pero kahit na madagdagan pa ang mga battery, kailangan pa ring harapin ng Ukraine ang katotohanan na limitado lang ang supply ng mga missile na magagamit. Ayon sa Responsible Statecraft, magsasanib ang Lockheed Martin at Raytheon para gumawa ng 700 at 40 PAC-2 at PAC-3 missile para sa Patriot system sa 2025. Pero maraming missile doon ay hindi talaga para sa Ukraine. Mapupunta ang mga ito sa United States o ilang bansang Europeo na naubos na ang inventaryo para suportahan ang Ukraine. Nakapokus ito sa isang air defense system. Ngunit kinakaharap ng Ukraine ang parehong hamon sa bawat Western system na gamit nito. Maaaring kulang sila sa mga sistema para sa buong coverage or kulang sila sa mga balang kailangan ng mga iyon. At iyan ay bago pa pag-usapan kung paano ang karamihan sa mga modernong air defense system ay hindi talaga ginawa para harapin ang malalaking grupo ng drone. Dahil naging bantalang talaga ang mga iyon noong digmaan sa Ukraine. Dati, ang mga sistema ay para labanan missile at eroplano. Kaya bumalik sa interceptor drone ng Ukraine. Ang mga murang at eksaktong drone na ito ay dinisenyo para sa partikular na layunin na pabagsakin ang mga syahid ng Russia habang sila ay nasa ere. Iyon ang nagkakaiba sa kanila mula sa ibang mga sistema ng depensa sa himpapawid. Karaniwan ding gawa sa Ukraine ang mga drone na ito. Kaya isa pa itong dahilan kung bakit gusto ng bansa na magkaroon pa ng mas marami nito. Umabot na sa punto na 60% ng mga bala at armas na ginagamit nila ay gawa na mismo sa loob ng bansa. Habang mas marami sa paggawa ng armas ng Ukraine ang kaya nilang gawin sa loob ng bansa, mas kaunti ang kailangang asahan nila mula sa ibang bansa para sa mga air defense na kailangan nilang harapin. Russia. Magiging sapat bang solusyon ng Ukraine ang drone interceptor laban sa mga drone group ng Russia? Hindi. Ngunit magiging mahalagang bahagi sila ng estratehiya ng Ukraine sa air defense. Dahil isa sila sa kakaunting sistemang nilikha talaga mula simula para labanan ang mga grupo ng drone. Ang pagbagsak ng ikalimang bahagi ng mga drone ng Russia sa pinakamalaking aerial assault ay simula pa lang. Malapit na. Maaaring daan-daan. Baka nga libo-libong syahid ng Russia ang babagsak na parang langaw dahil sa mga interceptor ng Ukraine. Habang abala ang Ukraine sa paggawa ng interceptor drone, may bago pa itong uri ng drone na handang magdulot ng kaguluhan sa Russia. Ang bagong at pinahusay na round loaf ay pinakamasamang bangungot ni Putin at wala nang ligtas na lugar sa Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show kung gusto mo pa ng mga video tungkol sa mga pinakabagong inobasyon ng Ukraine sa laban nito kontra Russia.